Ayan, good morning mga ka-Griffin. Tara, samahan nyo ako, magpapa-change oil ulit tayo sa Mitsukoshi brand sa amin sa may San Carlos City. So, pakita ko sa inyo yung kilometer na consume natin. Ayun. Ito, 1,393. So, pangalawang change oil na natin to. Warm up muna natin. Magre-ready muna tayo. Yan. Boss Burntam, nagpa-change oil na naman ata kayo. Oo, kahapon kasama natin si BP natin, si Boss Joey Paningbatan. Nagpa-change oil tayo dun sa Mitsukoshi brand sa Casa. Okay, sa San Carlos brand sa atin. So, ito yung ginamit natin na oil. Yan, Motol. Pero disclaim ko lang po, hindi po tayo sponsor ng Motol oil. Lahat naman ng oil ginagamit natin, Castrol, Shell, mga ganon, Caltex, ano pa ba, yung Dilo Gold Ultra, ginagamit natin yan, either mineral oil, synthetic oil, semi-synthetic, or yung isa yung multigrade oil, yung 1540. So lahat naman ng oil, in-experiment na natin yan. Pero sinubukan lang natin to, kasi yung unang change oil natin dito kay Black Mamba, sa Griffin 180 natin, is yung Zik brand. Zik brand, yung kulay nung packaging niya is yung gold. Okay? Ano po yun? Premium na rin po yun. Zik oil is made from or ginawa sa country ng Korea. Okay? So, tinry natin yun. 1040 din po ang nilagay natin. Supposedly, dapat nakalagay sa manual is 1540. At ang first change oil is 300 km. Pero 500 kms na yung nagpa-change oil tayo na una kasi hindi ko pa nabasa yung sa manual. Okay? So ngayon, after ng 500 kms or kilometers, nagpa-change oil ulit tayo at ito yung ano natin, check natin. Nakalagay dyan, nakalagay kasi sa manual is after ng 300 first change oil, 300 kilometers, ang sunod na or interval na ng pag-change oil sa Griffin 180 ay every 1,000 kilometer. Pero nung nagpa-change oil ako, ito ang gamit natin yan, no? Nasa 1,400 o mga nasa 1,300 yan kasi nagamit ko na to. Okay? So, ililes mo yung 500 kms na unang change oil natin. So, 1,000 or almost 1,000 km pa rin, no? Pasok pa rin doon sa designated ng manual na every 1,000 km. Okay? Ngayon, bakit nagpalit ako ng other brand? Yung Zik kasi na 1040, first po yung nagamit yung unang change oil natin. 1,000 or 1 liter po, yun. Yung packaging niya, 1 liter. Ang ano lang kasi dito, ang nilalagay is 800 milliliter or 800 ml. Okay, para sa madaling pag-iintindi. Ngayon, wala pang isang buwan. Actually, last month ko lang to na change oil. Nagbabawas siya. Nagbabawas siya. So, yung 20 ml, parang ganito, yung natira, 20 ml, nilagay natin. So, nagta-top up tayo. Ngayon, nag-experiment ako ng ibang oil na nagbabawas man siya pero hindi ganon kalaki. Okay? Kasi nagbabawas naman talaga lahat ng oil. Depende na lang po sa klase ng oil. Pero hindi naman yung 20 ml agad sa isang buwan. Siguro sa mga long ride natin at dito sa Pilipinas kasi tropical, mainit ang panahon. Pagka mainit talaga ang panahon, lahat ng mga fluid or liquid nag-evaporate. Okay? Kung parang maglagay ka ng tubig sa isang baso, pabayaan mo dyan sa init, magbabawas at magbabawas yan. Ganon din siguro sa mga oil. Pero ang kagandahan, pag synthetic yung nilalagay mo na oil, ano po siya, quality po talaga siya kasi tagal po siyang magbawas ng oil. Unlike sa mga mineral oil or monograde oil at saka sa mga multigrade oil. Okay? Itong ano kasi, Motol, meron tong semi-synthetic at fully synthetic. Yan. So ito, 1040, synthetic na rin po yan, semi-synthetic nga lang. Okay? So, pagka bibili ka nito, tingnan nyo ito, may mga hologram yan, ganyan. Kasi may mga fake na to ng mga to. Ay, ibig sabihin, may mga copy. So, dito naman, na-meet naman ng, itong oil naman ng Motol is na-meet niya yung standards ng API, yan, EPI, at saka JASO. Ang ibig sabihin ng EPI is American Petroleum Institute. Okay, yung samahan ng yan sa Amerika, petroleum. Yung mga crude oil, petroleum, mga ganun yung kung ano yung mga brand. Tapos yung naman, JASO naman, yan, Japanese Automotive Standard Organization.
So, mga yan ha. Iba yung sa Amerika, iba yung sa Japanese, o sa mga Japan. Mahan po ng mga automotive, makers, na kung saan, syempre, pag gumawa ka ng mga sasakyan, merong oil talaga na i-designate mo o prepared mo para doon sa sasakyan na ginawa mo. So, na-meet niya yung mga standard ng mga ganun. Tapos, yung isa pa, yung SAE or SAE. Ang SAE or SAA is Society of Automotive Engineers. So, ayan ha, mga association po yung mga yan. So, yung mga yan, na-meet po niya yung mga standards or qualification para sa mag-distribute ng mga oil. Okay? So, ano bang kagandahan ng synthetic at ng monograde or mineral grade? Sa synthetic po kasi, parang ito, semi-synthetic or synthetic na rin ito. Kagandahan ito, matagal kang magpalit or mag-interval ng oil change mo. Kunwari, yung fully synthetic talaga, yung mga 5, mayroon pang 0.40. Parang ganun. Talagang fully synthetic na yung mga premium oil, nasa 1,000 above. Ito kasi nasa 450. Depende na lang sa store ng pagkukunan mo. Semi-synthetic lang naman to. Or multigrade, parang ganun. So, ang kagandahan ng mga synthetic oil is matagal kang magpalit ng oil. Aabutin ka hanggang 7,000 to 10,000 kilometers. Bakit? Kasi meron silang special na nilalagay na additives. Yung piniprevent niya yung oil burning, yung madaling pagkasunog ng oil dahil sa mataas na temperatura. Kagaya ng Pilipinas, tropical country tayo, so mainit ang klima dito ang panahon. Piniprevent niya na masunog agad. Okay? Papansin nyo yan, kahit isang buwan pa lang, kunwari bumili ka ng mga oil na yung mumurahin lang, mga 200, 150 above, 200 above, mga ganun. Kung bakit isang buwan pa lang, ang laki na ng binawas ng oil. Okay? Tapos nagkaroon ng sludge. Tapos maitim na, isang buwan pa lang. Oh. Yun po kasi yun. The more na mas mura yung binibili mong oil, low quality. Sa synthetic oil, matagal talaga yan. Gamitin mo yan 7,000 to 10,000 km. Depende na lang sa araw-araw mong paggamit, which may count first sa taon or sa kilometers. Okay? Ngayon naman, meron po ang mga synthetic oil po kasi ito makinig kayo mabuti. Ito, nakaalaman lang naman na konti na share natin sa inyo. Yung sa mga synthetic oil, artificially made from gases. So sa gases po siya nagmumula. Ginagawa to chemically, artificial chemically out from gases. Okay? Ginagawa to sa gases. Kaya more purity and refined. So mas malinis po talaga ito. Okay? Yung mineral naman o yung monograde oil ay ginagawa yun out of petroleum, out of crude oil. So malinis naman siya pero hindi siya ganun ka-purity or ka-refine unlike dito. Kaya nga mas mahal ito. Artificially made from gases po talaga ito. At piniprevent niya at meron siyang additives o properties na hindi mabilis masunog yung langis. Yun po kasi ang importante, hindi naman sa friction test. Lahat naman ng mga oil, magaganda talaga yung mga yan. May friction test na yung mga yan, may temperature test na yung mga yan. Kaya nga, nagre-require sila ng semi-synthetic to fully synthetic para mas matagal kang magpalit ng oil. Okay? Pero sa atin naman, either low quality oil or high quality oil, kunwari, mineral oil sa semi-synthetic oil, ang importante naman, kahit naman naka fully synthetic oil ka or semi-synthetic oil, tapos hindi mo naman sinusunod yung tamang interval, which is 7,000 to 10,000 km, nagpalit ka 15,000, pangit na rin yung oil mo, masisira agad yung makina ng sasakyan mo, tama? So kahit naman in fairness naman sa gumagamit ng mga hindi naman low quality, yung kaya ng bulsa, budget friendly ng mga oil, mga 300, 400, 250, okay lang na gamitin niyo yun. Okay? Ang maganda lang na gawin niyo, huwag niyo nang patagalin. Kunwari, every 1,000 km yung yung oil na mineral or yung monograde. Every 1,000 km ka magpalit. 500 to 700 km, palitan mo na. Mura lang naman eh. Okay? Kasi ito, mahal, matagal ka magpalit. Yung mura, madalas ka magpalit. Ang gawin mo para mas maganda, mo na lang, palitan mo na lang ng mas maaga pa. Kahit na yung gamit mo na oil ay yung low quality, yung mumurahin o cheaper o budget friendly oil. Diba? Sa akin, kahit naman na semi-synthetic yung ginamit natin, ang nakalagay dyan, ang nakalagay sa interval, 7,000 to 10,000 km. Kung 1,000 gusto ko na magpalit, mas maganda, mas maselan ka para mas maalagaan mo
yung makina mo. Kasi nagpo-form yan ng sludge, ng pagkasunog. Kaya ngayong iba, naglalagay sila kahit na low quality na oil, kunwari yung 200 to 300 na oil, naglalagay sila ng additives. Yung additives na yun, may properties yun para mas tumagal yung oil mo at mag-prevent siya ng sludge at friction at oil burning. Okay? So, yan, kahit na anong brand ng oil na fully synthetic or semi-synthetic, okay lang yan. Sa mga budget friendly na oil, from 200 to 300, 400, 500, okay lang din yan. Basta ang maganda, sundan nyo yung required na interval ng oil change ninyo. Okay? Sa manual ng Griffin, nasa 1540. Yun ang isusunod natin, abangan nyo kung anong oil ang ilalagay ko. 1540. Kunwari, itong paano babasahin yan? Mayroon kasi ng PPM, Analos Vlog, may nag-PPM DM sa ano natin, sa Facebook natin, sa Messenger, at nagmi-message sa Facebook. YouTube channel natin. Okay? So, boss, ano bang magandang oil sa Griffin natin? Kahit anong oil maganda yan, kasi hindi naman yan ginawa para masira ang sasakyan. At naman ang oil na ginawa ay intended yan para maging maayos ang andar ng makina ng mga sasakyan, para tumibay. Depende na lang siyempre sa budget mo. Okay? Para mas ma-prevent niya. Parang sa pagkain din yan. Mas mahal, mas masarap. Tama? So, ganun din sa makina. Kasi ang oil, napaka-crucial o vital yan sa makina natin. Kasi yan ang dugo, parang dugo ng sasakyan. Ito naman tayo sa tanong. Ano bang ibig sabihin nung 540, 1040, 1015, mga ganun? Ito po, yung unang grade po yan. Kunwari, itong 10. Ang basa po niyan ay para to sa mga cold start cranking o pang winter. Sa mga winter, sa mga malamig na panahon o malamig na bansa na klima. Ito naman 40, viscosity ng oil na hanggang saan yung kaya niyang temperatura. Viscosity ng oil yan sa high temperature naman yan. Itong sunod na grade. Itong unang grade ay yan po yung para sa malamig na klima o temperature. Ito naman 40 para sa mainit na mga temperature. So, yung 5, kunwari 5 or 0, mga ganun. Ang nauna, ang magandang gawin mo doon, i-warm up mo ng mas matagal. Okay, kasi ano siya pang winter po siya So, ibig sabihin, matagal mong painitin yung warm up mo. So, kunwari, 1 minute, nag-warm up ka every 1 minute. Ngayon, parang 2 minutes, 3 minutes, para mas malubricant niya o malubricate niya yung mga metal parts doon sa makina mo. Okay, so ano pa mga katanungan natin? So, gano'n na lang muna mga ka-DIY. Okay, nabili natin to sa halagang 400 to 450. Depende na lang po sa seller kasi nabigyan tayo ng discount. Hindi po tayo, ulit ko, hindi po tayo sponsor ng Mutol. Pangalawang oil na in-experiment natin kung mabilis po siya mag-oxidize. Ayan, good morning mga ka-Griffin. Tara, samahan nyo ako, magpapa-change oil ulit tayo sa Mitsukoshi brand sa amin sa may San Carlos City. So, pakita ko sa inyo yung kilometer na consume natin. Ayun. Ito. 1,393. So, pangalawang change oil na natin to. Warm up muna natin. Magre-ready muna tayo. Ayun. Nag-first change oil kasi tayo 500 kms. Pero dapat according to manual nasa 300 kms. Pero pwede naman 'yon. Yan. So, yan si Black Mamba natin. Ready muna tayo tapos pa-change oil tayo. Tapos baka magpalit na rin tayo ng gear oil. Okay? So, standby. Yan, shop ng tropa natin, si Boss Paul ng Pangasinan. Shout out. Boss Paul, wala bang business advice tayo dyan ngayon? Business advice? Kumusta? Experience? Kumusta experience, boss? Geng-geng. Ha? Geng-geng. Yan, shoutout natin, tropa natin. Yung portal. So, ayan, dito tayo sa Mitsukoshi San Carlos branch with Kagawad. Kumusta? Pa-change oil tayo. Kasama natin si Boss Joey. Yan. So, papansin kami kasi may niluluto tayong right. Sagada na.
So, sa Atok. Yan si Boss Joey, naka 1,000 km. Change oil lang muna, pero yung sa atin, hanggang gear oil na. Yan si Black Mamba. Si Bumblebee, change oil lang. Naka 1 km na. 1 month. Galing lang kami ng Kalasyaw. Yeah. Yan, check natin yung bagong labas ng Falcon. Ito ay. Yan. Ayan o. Yung Falcon o. Pugi. Cordial din. Yung sa akin lang ang iba. Falcon 180. Mas maganda pa sa ADB. Naka-ABS na rin pala to. Pugi ng black, no? Yan, sa gusto maglabas ng mga taga San Carlos, meron na. Pugi ng tuka, oh. Tapos napansin ko dito, sir, maganda na yung telescopic. Yung front telescopic na makapal. Makapal yung ginamit. Yan, oh, kapal na ng front telescopic niya. Tapos ang haba ng yung play niya, yung distance sa rebound niya, ang haba, oh. Pang adventure talaga. Okay. Yan, ito yung sa karangkis niya, ESP Honda engine. Hi, Sek. Kasi madam. Hi, ma'am. Yung branch manager dito sa San Carlos branch. Yan, air cleaner tayo. Nilinisan yung kagawad. Yan yung oil ni Boss Joey sa motor niya. Itim na rin, 1,000 km, no? Next. Yan, si Black Mamba naman ang change oil natin sa gear oil. 1,400 kilometers. Medyo sunog na rin, no? Yan, so binaklas din natin yung sa may filter natin. Linis pa. RS8 racing filter. Pang Aerox version 2. Class natin yung natin, crankcase cover, yung CVT para ma-check natin kung marumi na sa loob. 1,400 kilometers. Mabaklas natin. Yan, so ito yung loob ng natin, CVT natin. Tanggal na yung crankcase cover. Yan, oh. Yan, may filter din yan para di pumasok yung kalikabok. May filter. Dumay built po, sir. Oo, dumay. Parang pang PC, pang click. Pang PCX. Guwapo yung build niya, tibay. Ayan, malinis na yung panggilid natin. Ayan, gamit natin putol. Ayan, so ito yung gamit natin na oil ngayon. Pang Matic 1040 motol. Yun, oh. Ayan, okay na. Ayan, tapos na yung sa atin. Bagong change oil at yun. Shoutout natin, boss. Yung masipag na marketing officer nila. Pangalan, sir? Spencer Aquino. Yun, Spencer Aquino. Taga San Carlos lang din yan. Overtime na nga tayo eh. Sarado na. 1 liter po kasi to. So meron pa tayong 20 ml. Tignan natin kung sa isang buwan, sa loob ng isang buwan, magdadagdag tayo na magdadagdag. Mas gusto ko kasi yung hindi ako nagdadagdag lagi. Okay? So yan, hoping na may natutunan naman po kayo sa vlog content natin sa ngayon kung ano ang mga ibig sabihin ng mga API, SEA, GSAO o yung JASO sa oil natin. Okay? At ano yung mga tamang interval at kung magkano yung mga oil, ano yung mga magagandang oil
Ayan. Dahil dito sa HPT, natuto ka na, nakatipid ka pa dahil sa HPT sharing is Caring. So ayan sa mga riders dyan na laging sa mga Manila, mga angkas, joyride, mga habal-habal at sa mga delivery riders natin dyan, huwag nyo nang patagalin na mag-oil change kasi mura lang naman to kaysa magpa-overhaul ka ng makina mo. Maraming salamat. To God be the glory. Bertam, signing off.